Hi guys, welcome to Seth Stuff. My name is Seth, and beside me is my new baby. Yes, I just bought a Peugeot Django 150i dual tone. Actually, 1 month na siya sa akin, and so far so good. I'm really happy with this scooter. Ang ganda niya kasi tingnan. So yeah, this episode is going to be my honest owner's review about this classic scooter. So, i-discuss ko dito yung mga pros and cons na naobserbahan ko sa scooter na to. So, please stay put. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I first saw the Peugeot Django scooter at the 2023 Makina Moto Show last April 2023. And when I first saw the Django white and red dual tone, I made a promise to myself, magkakaroon din ako niyan. So fast forward after a year and 3 months, dreams do come true. I am now a proud owner of a Peugeot Django 150i scooter. I bought this brand new Peugeot Django 150i at Moto Strada, but hindi sa main branch nila sa Caloocan. Tiga South kasi ako, near Alabang, kaya when I found out that Moto Strada has opened its branch sa South, namely Peugeot Motorcycles by Cha sa Sukat, alam ko ito na ang hudyat ko para umaksyon at bumili ng Django. And as if it's like all the stars collide to make it happen, nagpa-discount pa ng 20,000 pesos off ang Peugeot Motorcycles by Cha. I am not going to disclose it here how much I bought my Django two-tone scooter because we know prices change from time to time. Basta ang importante, nakakuha ako ng discount. Alam mo naman tayong mga Pinoy. So sa mga taga-South na gaya ko na mahilig sa motor, lalo na sa mga classic-looking bikes, punta na kayo dito sa Peugeot Motorcycles by Cha. Search nyo lang siya sa Facebook to get its location or link to Google Maps. Peugeot has many kind of bikes, big and small, classic and modern-looking bikes. Ito lang sa Django, ang dami ng options. Tapos na-amaze pa ako na may modern or futuristic-looking counterpart or version ang Django. Pero, pinili ko pa din itong dual-tone classic-looking Django because I have a soft spot with retro-looking scooters. And basta timeless, ang ganda nito. Kaya nga, classic. And I know, pag lumipas ang madaming panahon, hindi pa din malalaos ang looks nito. So, this Django of mine has been with me for exactly a month. Pero I guess I only got to use it for barely 2 weeks. Because pagkabili ko sa kanya, I had to travel abroad for 2 weeks for vacation. But I think 2 weeks is enough time para magamay ko ang Django. And to tell you guys what for me are the pros and cons, the advantages and disadvantages of riding a Peugeot Django 150i classic scooter. Let's start with the cons. Cons talaga ang inuna. 1. Ang layo ng mga buttons sa handle. Sa mga gaya ko na di ganong kalakihan or kalapad ang palad, I find it hard to reach for the buttons unless you release your grip sa handlebar. Pero sanayan lang din yan. Kumbaga, muscle memory na ang pinapairal. Sa simula, medyo nahihirapan ako kasi di ko siya talaga makapa. Yung tipong nakakaliko na ako pero di ko pa rin mapindot-pindot ang left or right turn signal ng Django.
Mas lalo na ang busina. Talagang bumibitaw pa ako para mapindot lang ang horn. But I know you can purchase an extender so it will be easier for you to reach for the horn button without losing your grip. 2. Mababa siya. If I compare it to Vespa, which is for me the king of classic or retro looking scooters, itong Django ay may lower seating which is Asian friendly, kaso nga lang mas malapad ang upuan nito. Kumbaga, mababa nga pero mas nakabukaka ka naman. I find it easier to leg walk a Vespa scooter despite it being taller and heavier. 3. At dahil mababa siya, na-experience ko na sumayad sa matataas na humps. Di gaya sa Vespa na same humps, pero never ako sumayad. Pasensya na at Vespa ang point of comparison ko kasi Vespa owner din po ako. 4. Mahirap siyang i-center stand. I don't know if it's just me or may technique dapat sa pag-center stand na hindi ko pa alam. Or baka naman ang haba lang niya talaga kaya nahihirapan ako i-center stand siya. But I tried doing center stands with almost all other classic scooters such as Vespa, Panarea, Impolite, at sobrang nadadalian naman ako sa kanila sa pag-center stand. Pero dito kay Pujo Django, or practice pa talaga. 5. Nakukulangan ako sa kanya pagdating sa torque. Kailangan ko pa siya i-full throttle or mag-intay ng ilang seconds to get the speed that I want. Unlike sa Sprint or Primavera ng Vespa 150i, same as Django, yes, Vespa ako ng Vespa. I know, mas mabilis mag-gain ng speed si Vespa. I mean, mabilis and masarap i-drive pa rin ang Django. Pero kung baga sa karera, pag ka-gunshot, mauunahan agad ni Vespa si Peugeot Django. So far, yun lang naman ang mga napansin kong di ko gusto sa Django. Maliliit na bagay lang. Other than that, sobrang perfect na itong Django scooter ko. So now let's start discussing its strong points, its pros, its advantages. 1. Napakapogi itong scooter na ito. I fell in love to this scooter because of its looks. Kaya ang pinangalan ko sa kanya ay Puji. Ano man yung papangalan ko dyan? Puji. Pugi. May Pugi siya. Actually, mga ilang beses na nangyari na paggamit ko si Pujo, may mga nagtatanong kung e-bike ba siya o anong brand niya, saang bansa galing. It's because in our barangay alone, ako lang ang may Django. Kaya pag ito pinasyal ko, talagang lumilingon yung mga motorbike lovers. Vespa ko nga, di na nga pinapansin eh. Pero itong Django, artistahin sa kanila. 2. Ito related pa din sa pagiging good looking ng motor. Kasi nga, very premium itong si Django tignan. Just look at the seats. The logo sa harap, ng lion emblem. May Peugeot lion logo ka rin makikita sa wheels nito. Pati ang susi, ang classy tignan. Reputation ito ng Peugeot brand. Just look at their cars. Mukhang premium talaga. Ganon din ang motorcycles nila. 3. Since na-mention ko na ang upuan, yes, for me, I love the seats and super strong points ito ng Django. Nasubukan ko na mag-backride at ang luwag and comfortable siya. Pwedeng-pwede 3 tao sumakay sa Django kasi it's longer than its competitors. At pag binuksan mo yung, inopen mo yung seat to check the space underneath the seat, makikita mo naman na kaya ang isang half-face helmet plus with some spaces pa. So talagang marami kang malalagay na gamit sa kanyang underseat storage. 4. Bells and whistles of this scooter. Example, yung hazard signal. So, gusto ko dito, this one, no? Yung siyang hazard. Kasi mga ibang motor walang hazard eh.
Then I also appreciate very much na tumutunog ang Django pag nag-activate ako ng left or right signal niya. Bumili sa signal. Maganda naman dito, tumutunog. I mean, di ba pag nag-signal ka sa left o sa right, tutunog siya. So alam mo na na activated yung signal, yung turn signal mo. Hindi gaya sa ibang motor, hindi tumutunog, so di mo alam na nagsisignal na pala, maski nakayaliko ka na. 5. Very okay ang handling. Goods ito sa mga beginner riders. Makakasintulad ko siya sa Benelli Panarea when it comes to handling. I mean, ang sarap lang niyang gamitin. Parang mas madali siyang ibalanse. Ay, ewan ko lang. Mas nadadalian akong mag-figure 8 dito sa Django kesa sa Vespa. Well, based lang ito sa experience ko. Alam ko naman may kanya-kanya tayong level when it comes to riding. And number 6, mas matipid siya sa gas as compared to its pure classic scooters na 150cc. The Peugeot Django 150cc has a fuel consumption of 40 kilometers per liter, while my favorite Vespa Primavera has a fuel consumption of 35 kilometers per liter only. Yung Kymco Like 150i umaabot ng 36 kilometers per liter. I know Royal Alloy GP 150 can manage up to 32 to 35 km per liter, but take note that both Royal Alloy and Vespa have metal bodies, unlike Peugeot Django na I believe hard plastic siya. But then again, si Django pa rin ang pinakamatipid sa gas sa kanilang lahat if ang concern mo is fuel economy, right? So far, those were my observations. If ever I missed out something, I'll add them up in the comment section. Or if you too own a Peugeot Django 150i, perhaps you would also want to share your observations in the comment sections. That would be nice. Well, overall, the pros outweighs the cons, for which the Peugeot Django 150 is a really good buy. A winner for me. Yung mga cons naman, napagbibigyan ko pa. Pero yung pros, yun, talagang damang-dama ko ang value na binibigay nito as a rider. So, I hope you learned a thing or two from this video. I'm very much happy to showcase my new baby Poogie to you. So, please do me a favor by subscribing to my channel. Until next time, see you in Safe Stuff. Ciao!